Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Prayer Impact, isang pag-aaral mula sa panalangin. Pamagat ng pag-aaral: ang daan tungo sa pagbabago, pagpapakumbaba, panalangin, at pagbabalik sa Diyos. Isang pag-aaral sa kasulatan at teolohiya batay sa Ikalawang Kronika Kapitulo 7 Bersikulo 14. Pangunahing teksto: kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin ang aking mukha, at talikuran ang kanilang masasamang gawain, ako naman ay direngjin mula sa langit, ipatatawad ang kanilang kasalanan, at pagagalingan ang kanilang lupain. Ikalawang Kronika Kapitulo 7 Bersikulo 14. Panimula: ang Ikalawang Kronika Kapitulo 7 Bersikulo 14 ay isa sa mga talatang madalas sipiin pagdating sa paksa ng panalangin at pagbabagong espiritual. Ito ay naging inspirasyon ng marami sa loob ng mahabang panahon dahil naglalaman ito ng hamon at kasabay nito ay tiyak na pangako mula sa Diyos. Naglatag ang Diyos ng apat na dapat gawin: magpakumbaba, manalangin, hanapin ang kanyang mukha, talikuran ang masasamang gawain, at ibinigay naman niya ang tatlong dakilang pangako. Ako ay direngjin. Ako ay magpapatawad. Ako ay magpapagaling. Madalas itong binabanggit sa panahon ng krisis, pagsubok sa bansa, paghina ng pananampalataya, o hirap sa sariling buhay. Ngunit upang lubos nating maunawaan ito, kailangan nating balikan ang kalagayan noong ito ay unang sinabi. Ang mga salitang ito ay binigkas matapos ang pag-aalay at pagbubukas ng templong ipinatayo ni Haring Salomon. Nagpakita ang Diyos kay Salomon at sumagot sa kanyang panalangin para sa kapakanan ng bansang Israel. Ang pangunahing katotohanan ng bahaging ito ay: ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag ang bayan ng Diyos ay tumugon ng may pagpapakumbaba, pagsisisi, at buong pusong pagtitiwala sa Kanya. Kasaysayang konteksto: kakatapos lamang maitayo at maihandog ang templo sa Diyos. Ang seremonya ay punong-puno ng pagsamba at pagpupuri, pag-aalay ng mga handog, masayang pagdiriwang, matinding panalangin. Naramdaman ng lahat ang kaluwalhatian ng Diyos na pumuno sa loob ng templo. Matapos ang kaganapang ito ay nagpakita ang Diyos kay Salomon at ipinaliwanag ang mga pagpapala at kahihinatnan na kaugnay ng pananatili sa kanyang tipan. Ipinagbabala ng Diyos na kapag ang bayan ay hindi sumunod, maaari nilang maranasan ang kakulangan ng ulan at tagtuyot, mga paghihirap at pagsubok, pagpapasakop at paghuhukom. Ngunit kasabay nito ay nag-iwan din ang Diyos ng pag-asa, maaari silang bumalik at makatanggap ng kapatawaran kung sila ay tapat na magsisisi. Ang pagbabago ay nagsisimula sa PAGPAPAKUMBABA. Ay magpapakumbaba. Kahulugan sa kasulatan: ang pagpapakumbaba ay ang pag-amin na tayo ay nangangailangan ng Diyos at nakadepende tayo sa Kanya. Ang pagmamalaki ay nagsasabing, kaya ko ito ng mag-isa. Samantalang ang pagpapakumbaba ay nagsasabi, hindi ko kaya ang lahat, kailangan ko po kayo, Panginoon. Pag-aaral sa salitang Hebreo: ang salitang Hebreo para sa pagpapakumbaba ay nagpapahiwatig ng pagyuko at pagpapakita ng paggalang, pagsuko at pagsunod sa nais ng iba, pagpapababa ng sarili upang maging masunurin. Ang pagpapakumbaba ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay pagpapakita ng ganap na pagsuko sa harapan ng Diyos. Kahulugan sa teolohiya: ipinapakita nito ang turo tungkol sa ating pagdepende at pag-asa sa Diyos. Ang tao ay hindi sapat sa sarili niyang lakas at karunungan. Santiago Kapitulo 4 Bersikulo 6. Ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Halimbawa sa buhay: ang punong kahoy na puno ng masasarap na bunga ay kusang yumuyuko pababa dahil sa bigat nito. Gayon din naman, ang taong tunay na lumalago sa pananampalataya ay lalong nagiging mapagpakumbaba at hindi nagmamalaki. Praktikal na aplikasyon: isabuhay ang pagpapakumbaba sa pamamagitan ng pag-amin sa sariling kahinaan at pagkukulang, pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng tagumpay at biyaya, pag-asa at pagdepende sa kanyang lakas kaysa sa sariling kakayahan, paglilingkod at pagtulong sa kapwa nang walang paghahangad ng papuri. Pangunahing aral bulang: ang pagbabago ay hindi magsisimula hanggat nananatili ang pagmamalaki sa ating puso. 2. Ang pagbabago ay LUMALAGO sa pamamagitan ng panalangin at PAGHANAP sa Diyos. At manalangin, at hanapin ang aking mukha. Kahulugan sa kasulatan: ang panalangin ay ang pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa Diyos.
Ang paghahanap naman sa kanyang mukha ay mas malalim kaysa sa paghahanap lamang ng kanyang mga biyaya o tulong. Marami ang naghahanap ng kung anong maibibigay ng Diyos, ngunit inaanyayahan niya tayong hanapin siya mismo at ang kanyang presensya. Kahulugan sa teolohiya. Ipinapakita nito ang tunay na kahulugan ng ugnayan sa Diyos. Ang panalangin ay hindi lamang paghahain ng mga kahilingan o listahan ng pangangailangan, ito ay ang pagnanais na makilala at makapiling ang Diyos. Jeremias Kapitulo 29 versikulo 13. At hahanapin ninyo ako, at masusumpungan ninyo ako kapag hinanap ninyo ako ng buong puso. Halimbawa sa buhay. Ang matibay na ugnayan ng mag-asawa o magkaibigan ay nananatili at lumalalim dahil sa madalas na pag-uusap at pagkikilala sa isa't isa. Gayun din naman, ang ating ugnayan sa Diyos ay lumalago habang tayo ay naglalaan ng oras na makipag-usap at makilala siya. Praktikal na aplikasyon. Maglaan ng sadyang oras para sa panalangin at pakikipag-usap sa Diyos. Pagbabasa at pagbubulay-bilay sa kanyang salita. Pagsamba at pagpupuri. Pakikasama at pagtutulungan sa ibang mananampalataya. Pangunahing aral bulang. 2. Ang tunay na pagbabago ay dumarating kapag mas nagnanais tayo ang presensya ng Diyos kaysa sa kanyang mga ipinagkakalob na biyaya. 3. Ang pagbabago ay nangangailangan ng tunay na pagsisisi. At talikuran ang kanilang masasamang gawain. Kahulugan sa kasulatan. Ang pagtalikod ay nangangahulugang pag-iwan sa dating landas at pagtahak sa bagong direksyon patungo sa Diyos. Ang tunay na pagsisisi ay binubuo ng pagkilala at pag-amin na nagkasala, pagdadalamati at pagkagalit sa kasalanang nagawa, pagbabago ng isip at gawi, pagsunod ng tapat sa kalooban ng Diyos. Pag-aaral sa salitang Hebreo. Ang salitang Hebreyong shab ay nangangahulugang bumalik sa tamang landas, lumiko pabalik, baguhin ang direksyon at huwag nang bumalik sa dating pagkakamali. Ang pagsisisi ay hindi lamang pagluha o damdamin, ito ay ang pagbabago ng direksyon at pagkilos palayo sa kasalanan. Kahulugan sa teolohiya. Ipinapakita nito ang turo tungkol sa pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos upang maibalik ang nasirang ugnayan. Gawa Kapitulo 3 versikulo 19. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin ang inyong mga kasalanan. Halimbawa sa buhay. Ang driver na napunta sa maling daan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan kung hindi siya lilingon at babalik sa tamang direksyon. Gayun din naman, hindi natin mararanasan ang pagbabago kung patuloy tayong magpapatuloy sa maling pamumuhay. Praktikal na aplikasyon. Tanungin ang sarili. Anong mga nakasanayang masama ang kailangan ko nang isuko at baguhin? Anong mga maling pananaw at damdamin ang kailangang itama? Anong mga kasalanan ang kailangan kong aminin at humingi ng kapatawaran? Pangunahing aral bulang. 3. Ang pagpapanumbalik at pagpapala ng Diyos ay laging kasunod ng tunay at taos-pusong pagsisisi. Praktikal na aplikasyon para ngayon. Para sa mga pamilya, gawing tahanan ang inyong tahanan na puno ng panalangin at pagpapakumbaba. Para sa mga kabataan, hanapin muna ang kalooban at kagalakan ng Diyos bago ang pagkilala at papuri ng iba. Para sa mga namumuno sa simbahan, pamunuan ng iba sa pamamagitan ng halimbawa ng panalangin at pagpapakumbaba. Para sa mga Kristiyano, sikapin na magkaroon ng tunay na pagbabago sa sariling buhay bago ito hangarin sa iba. Para sa bawat mananampalataya, gawing kaugalian ang paglapit at paghahanap sa Diyos sa bawat araw. Pagtatapos, ang ikalawang Kronika Kapitulo 7 versikulo 14 ay nagtuturo sa atin ng tatlong mahalagang katotohanan. 1. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pagpapakumbaba. 2. Ang pagbabago ay lumalago kapag tayo ay nananalangin at naghahanap sa Diyos. 3. Ang pagbabago ay nangangailangan ng tunay na pagsisisi at pagbabago ng buhay. PANGWAKAS na hamon. Ang tanong sa atin ngayon ay hindi, kailangan ba ng ating lipunan o bansa ng pagbabago? Ang tanong ay, handa ba akong magpakumbaba at lumapit sa Diyos ngayon? Panawagan sa puso. Marahil sa oras na ito ay nararamdaman mo ang paanyaya ng Diyos. May kailangang isuko na pagmamataas o pagmamalaki. May kailangang ibalik o buhayin muli ang iyong panalangin. May kailangang gawing hakbang ng tunay na pagsisisi. Ang paanyaya ng Diyos ay nananatiling bukas. Lumapit ka at hanapin siya ng buong puso. PANGWAKAS na panalangin. Ama sa langit, palambutin mo po ang aming puso at tulungan kaming magpakumbaba sa iyong harapan.
Palalimin mo ang aming ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng panalangin, at akayin mo kami sa tunay na pagbabago ng buhay. Ibigay mo ang iyong pagbabago at pagpapala sa aming sarili, sa aming mga tahanan, at sa iyong simbahan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pangunahing katotohanan. Ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula kapag nagbago ang sitwasyon sa paligid, kundi kapag ang puso ng tao ay kusang bumalik at lumapit sa Diyos. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.